code ng ng lisensya. Tingnan niyo tong code ng lisensya na to. So ngayon meron ng A, tapos A1, B, B1, tsaka B2. So yung A ay para sa motorcycle, tapos A1 sa tricycle. Yung mga tatlong gulong. Yung letter B naman, yun yung para sa mga four wheels na maliliit, no, kagaya ng sedan at saka kagaya nito. So yun yung B, mga 8-seater pababa. So 8 passenger pababa. Tapos yung mga 9 pataas na 4 wheels, yun yung B1. So yun yung mga 4 wheels na B1 na 9 passenger pataas. Ano naman yung B2? Yung B2 naman, yun yung mga pang-cargo. 2 to 3 passenger na pang-cargo up to 3,500 kilograms lang. Kaya kung merong 4 wheels na lalagpas ng 3,500 kilograms, hindi pwede yung i-drive ng B2. Ang kailangan niya ng lisensya is yung letter C, which is 3,500 pataas na kilogram. Ano na yun? Straight na yon. It's either 4 wheels na 3,500 pataas or 6 wheels or 8 wheels or up to 10, ganon. Basta straight, hanggang straight track na yon. Yun yung letter C. Bakit ba yan pinag-uusapan? Bakit ba yan pinag-iiba-iba? Tingnan niyo po ang delikado niyan. Kung ikaw ay magdadrive ng motorcycle, yung lisensya mo pang motorcycle lang, at hindi ka marunong mag 4 wheels, di ba hindi pwede? Kung ikaw naman magdadrive ng B at B1, kung ikaw ay hawak mo lang B at B1, tapos magdadrive ka ng B2 na hanggang 3,500 ang bigat, may mga driver hindi kayang gumamit ng mga manual na sasakyan. Karamihan kasi ng mga 3,000 hanggang 3,500, mga manual po yan. Meron din namang automatic. Pero pagka automatic ang minamaneho natin, kailangan mo ng alalay talaga ng meron kang knowledge about dun sa pagdadrive ng mabibigat. Lalo kung naka-manual ka, ang dinadrive mo B at saka B1, tapos nagma-manual driving tayo ng magagaan lang na sakay, hindi ka basta pwedeng mag-drive ng B2. So hanggang 3,500 na cargo na 4 wheels. Kasi pag nag-drive ka ng ganon kabigat, ang alam natin na pagmamaneho, hindi natin kayang mag-drive ng naka-engine brake. Kasi mostly pagka nagdadrive ka ng mabibigat, dapat ginagamit na natin yung braking system ng engine. Yung tinuro ko nakaraan sa vlog. Tapos clutch driver ka, hindi ka rin pwede doon. Kung ikaw ay magdadrive ng ng 4 wheels, kung clutch driver ka, tapos mas mabigat yung karga mo, masisira agad yung clutch lining, yung braking system, masisira yan. So clutch driver tapos hindi marunong gumamit ng engine brake, hindi pwede po mag-drive ng B2 o ng mabibigat. Hindi lang basta B2, pag mabibigat. Kaya iniiba-iba yung bawat category ng bawat sasakyan. Hinahati-hati na po ngayon. Kung nagdadrive ka ng passenger B at saka B1, kung hindi ka sanay mag-drive ng mabigat, hindi ka lalagyan ng B2. Kasi yung B2 pang mabibigat na 4 wheels na yon. So pwede ka bang magkaroon ng B2 nang wala kang B at saka B1? Pag meron kang B2, binibigyan ka na, meron na rin na yung B1 at saka B.
B. Pwede mo na rin kunin yon. Kasi, kumbaga, dadaanan mo yon. Kumuha ka na ng B2, tapos di ka kumuha ng B1 tsaka B, parang malulugi ka nun. So, isabay mo na siya sa pagdagdag sa lisensya mo. So, pag-aralan na rin siya. Pero kung B at saka B1 lang, wag magdadrive ng B2. Wag kayong magpapamaneho ng truck, ng mabibigat na sasakyan sa mga hindi marunong mag-drive ng pang mabibigat na karga. Lalo na yung mga straight truck, no? Mga mabibigat na mga sasakyan. Kung bago sasakyan nyo, pwede nyong i-take yung risk. Pero, liliit yung buhay niyan, iikli ang buhay niyan. Kasi hindi na pag-aaralan yung tamang preno. Magulat ka na lang, yung preno, braking system is nagmamalfunction na or mabilis siyang nawala dun sa alignment. So, kaya yun pinahati-hati. A, A1, B, B1 at saka B2 at saka letter C. Na letter C. So may 4 wheels din na letter C yung kanyang dinadrive. No? Basta 3,500 pataas. Meron kasing ganun, 4 wheels siya pero nasa 4.5 na yung bigat nung pwede niyang ikarga. Gagaya ng mga aluminum van. So sana may natutunan kayo bakit hinati-hati yung mga code nung lisensya para mas iba yung pag-iingat. Kaya lang, pinagkakitaan yan ng iba. Hinati-hati nga, lalong tumaas. Kaya minsan, lisensya napakamahal. Kaya kung magdadagdag ka ng code, pwede mo lang sabay-sabay para isang process na lang. Ano? Pero yun nga yung pinaka-purpose nun. Para madetalye, talagang alam ng isang driver yung kanyang dinadrive. Hindi kasi pwedeng nagdadrive ka ng maliit na kotse, tapos wala kang knowledge dun sa malaki na pangkargahan na 4 wheels, dadrive mo na lang bigla. Magugulat ka. Hindi pareho yung preno niya, yung distance niya. O pinag-aaralan yun. Kailangan knowledgeable ka doon. Laging magtagubilin sa pagbiyahe at laging maging caring sa pagmamaneho. Road and machine care. Salamat po sa Diyos. Sana may natutunan kayo. Share nyo dun sa mga nagtatanong bakit may mga AA1, BB1, B2, CD, CE dyan sa inyong mga driver's license na yan. Natadawa. Salamat sa Diyos.